Ang Bisaya ay higit pa sa isang regional language. Ang Bisaya na tinatawag ng iba bilang simpleng dialekto ay maaring ang alingaw-ngaw ng nawawalang imperyo. Handa ka na bang tuklasin ang kwento nito? It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang nagsasalita ng Bisaya. Pero sa marami, ito ay isa lamang dialekto o lengguwahe na normal na nagpasalin-salin sa mga lahi. Ngunit paano kung ang wikang ito ay hindi simpleng regional version, kundi buhay na alingaw-ngaw ng isang mayamang kasaysayan na umaabot sa libong taon? Ngayong araw, lalampasan natin ang mga aklat at mapa para tuklasin ang totoong kwento ng mga Bisaya, isang wika na may malalim na ugat sa mundo ng Austronesian at maaaring konektado sa mga sinaunang imperyong pandagat at kultura ng mga mandaragat. Ang Bisaya ay hindi isang dialekto lamang. Ito ay pamilya ng mga wika na ginagamit sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Kabilang dito ang Cebuano, Hiligaynon, Waray-Waray at iba pa. Sa ngayon, mahigit 20 milyong tao ang nagsasalita ng Cebuano lamang. Kaya ito ang pinakamaraming katutubong wika sa bansa pagkatapos ng Tagalog. Maraming tao ang nagkakamali na ang Bisaya ay dialekto ng Filipino. Ngunit ayon sa mga lingwista, ang Bisaya ay kabilang sa Central Philippine Languages na bahagi ng mas malawak na Austronesian family. Ang mga wikang Bisaya ay kumalat sa gitna at katimugang isla kabilang ang Cebu, Bohol, bahagi ng Leyte at Mindanao at nagsilbing lingua franca bago pa man dumating ang mga Kastila. Upang maunawaan ang mas malalim na pinagmulan ng Bisaya, kailangan nating balikan ang Austronesian expansion, isang pambihirang migrasyon ng mga mandaragat na naganap noong 3000 to 1500 BCE. Mula Taiwan, ang mga Austronesian ay kumalat sa buong Timog Silangang Asya at Pasipiko. Dala ang kanilang mga wika na umabot hanggang Madagascar sa kanluran at Hawaii sa silangan. Dahil dito, ang mga wikang Bisaya ay may lingwistikong kaugnayan sa mga wikang malalayong lugar sa dagat. Patunay na sinaunang kultura ng pandagat na humubog sa kanila. Maraming haka-haka tungkol sa pinagmula ng pangalang Bisaya. Isa sa mga teorya na lumaganap noong kalagitnaan ng ika-20 siglo ay may koneksyon ito sa Srivijaya Empire, isang makapangyarihang imperyong pandagat sa Sumatra mula sa ika-7 hanggang sa ika-13th century CE. Ngunit ayon sa mga eksperto, walang sapat na ebidensya ng direktang koneksyon sa wikang Bisaya at ang pagkakahawig ng Bisaya sa Vihaya ay mababaw lamang. Mas malamang na ang pangalang Bisaya ay ginagamit na mismo ng mga Bisaya bago pa man dumating ang mga Kastila na naitala ng mga manlalakbay noong 1526 hanggang 1543. Tinawag din ng mga Kastila ang mga Bisaya na pintados o mga taong may tattoo dahil sa kanilang kultura ng pagtatatak. Ang eksaktong pinagmula ng pangalan ay hindi tiyak, ngunit malinaw na ginagamit ito bago ang kolonyal na simplifikasyon. Bago pa man ang pananakop, kilala ang mga Bisaya sa kanilang mga baybaying pamayanan. Isa sa kilalang halimbawa ay ang Butuan sa Hilagang Silangang Mindanao na may dokumentadong aktibidad noong 1001 CE. Nakikipagkalakalan sa China at iba pang bahagi ng Asya. Hindi ito katang-isip. Ang blood compact sa pagitan ni Ferdinand Magellan at ng mga Bisaya sa Cebu noong March 31, 1521 ay nagpapakita na mahalagang player ang Visayas sa pandaigdigang contact bago ang Kastila. Hindi probinsyal ang rehiyon na ito. Ito ay malawakang sentro ng kalakalan at kultura. Naitala ng mga misyonaryong Kastila ang mga wikang Bisaya sa panahon ng kolonyalismo. Halimbawa, ang bokabularyo de la Lengua Bisaya ng Leyte noong 1617 at iba pang akda mula Cebu at Panay ay nagpapakita ng sistematiko at mayamang wika noon. Sa kabila ng malawak na gamit, hindi napili ang Bisaya bilang batayan ng wikang pambansa noong ika-12 siglo. Sa halip, Tagalog ang pinili at naging base ng Pilipino.
Dahil dito, maraming Bisaya speakers ang hindi nasama sa formal na proyekto ng pambansang wika kahit na patuloy silang gumagamit nito sa araw-araw. Ngayon, ang pangalang Bisaya ay patuloy na simbolo ng pagkakakilanlan lalo na ng mga Cebuano. Kinikilala ng modernong lingwistika ang mahigit 30 wikang Bisaya. Bawat isa ay may sariling katangian pero may isang Austronesian heritage. Mula sa sinaunang mandaragat hanggang sa mga lungsod ngayon, buhay pa rin ang Bisaya. Higit pa sa isang wika, ito ay testamento ng paglalakbay, palitan ng kultura at tibay ng mga tao. Hindi ito simpleng dialekto, ito ay pamilya ng mga wika, buhay na pamana ng mga sinaunang mandaragat, masiglang kultura at milyon-milyong tinig. Ito ang Bisaya, ang alingaw-ngaw ng nawawalang imperyo na sinasalita araw-araw. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa baba ang iyong sagot. Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!